Magsipo tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No? At muli, Happy New Year po sa inyong lahat. No? Pakibati yung katabi natin ng Happy New Year. No? Meron akong nabasang isang quotation nung isang araw sa internet. Ang sabi doon, the object of a new year is not that we should have a new year. The object of a new year is not that we should have a new year, but that we should have a new soul. Uulitin ko. The object of a new year is not that we should have a new year, but that we should have a new soul. Ang mahalaga daw ay hindi lang yung magkaroon ng bagong taon. Ang mas mahalaga ay magkaroon ng bagong kalooban. Magkaroon ng bagong kalooban. Taon-taon mga kapatid, marami tayong mga ginagawang resolutions kapag tayo ay haharap sa bagong taon at mamamaalam sa nakaraang taon. At lahat tayo bilang mga tao, gusto nating harapin ang bagong taon ng merong positibong pananaw. Pero ang sinasabi ng quotation kanina, taon-taon talagang nagbabago ang taon. Pero ang pinakamahalaga sa pagbabago ng taon, dapat wag nating kalilimutan yung pagbabago ng ating kalooban. Huwag nating kalilimutan ang pagbabago ng ating kalooban. Kasi baka marami sa ating mga resolutions ay pagbabago na panlabas. Pero maganda ding ating tutukan yung pagbabago mismo ng ating kalooban. Kasi baliwala ang bagong taon kung luma naman yung ating kalooban. Kung pareho rin naman yung ating pag-uugali. Kaya po sa ating mga pagbasa ngayong bagong taon, tinuturuan tayo paano ba tayo magkakaroon ng bagong kalooban. 3 B ang hamon sa atin, to have a new soul, para tayo magkaroon ng bagong kalooban. First B is, bless one another as God blesses us. First B, bless one another as God blesses us. Yung pong ating unang pagbasa ay galing sa aklat ng Bilang. Napakaikli po nung ating unang pagbasa. Pero yung unang pagbasa ay utos galing sa Panginoon kung saan kanyang sinabihan si Moises, ano ang kanyang sasabihin kay Aaron. At ang sinabi ng ating Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na kanyang basbasan, pagpalain ang lahat ng kanyang makakasalamuha. At ito ang pagpapalang kanyang sasambitin. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Mga kapatid, napakalinaw na ang utos para magbigay ng pagbabasbas ay galing sa Diyos. Pero wag din natin kalilimutan na ang pagbabasbas na nanggagaling sa Diyos ay pagbabasbas din mismo ng Panginoon sa ating kapwa sa pamamagitan mismo natin. Lahat tayo mga kapatid nandirito, hindi lamang para magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa atin ngayong 2025. Kung hindi lahat tayo ay nandirito para humingi ng pagbabasbas mula sa Panginoon. Kaya nga ano ang paalaala sa atin? Ang lahat ng pagbabasbas, ang lahat ng pagpapala ay hindi dahil sa ating ginagawa tuwing pagsapit ang bagong taon. Hindi dahil sa ating kinakain, pinagsasaluhan tuwing Noche Buena ng bagong taon. Hindi yan tungkol sa ating sinusuot sa pagpasok ng bagong taon. Hindi yan sa dami ng bilog na prutas o kaya malalakit na pagkain, o kaya yung ingay na paputok, magkakaroon ng pagpapala yung bagong taon. Bakit? Kasi sa ating unang pagbasa, pinaalaala ng Panginoon kay Moises na ang pagpapala na ating ibinibigay sa ating kapwa
ay pagpapala na sa Panginoon lamang nagmumula. Tandaan po natin yan. Ang lahat ng pagpapala ay hindi dahil sa ating ginagawa. Ang lahat ng mga pagpapala ay dahil sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin. At alam po natin mga kabatid, na ang Panginoon na nagbibigay ng pagpapala sa atin ay puno ng awa at habag. Kaya taon-taon tayo ay umaasa, tayo ay kumakatok, tayo ay lumalapit sa awa at habag ng ating Panginoon. Sapagkat yan ang pinagmumulan ng pagpapala ng Diyos. Mga kabatid, yan ang ating unang tignan para tayong magkaroon ng bagong kalooban. Bless others as God is blessing us. Hindi lamang tayo tumatanggap ng pagpapala. Sana tayo din nagiging daluyan ng pagpapala patungo sa ating kapwa. Alam po niyo, mayroong magandang sinabi si Mother Teresa ng Calcutta. Ang sabi niya, some people come in our life as blessings. Some come in our life as lessons. Uulitin ko. Some people come in our lives as blessings. Some come in our life as lessons. Mga kabatid, walang ibinibigay na pangit ang Panginoon sa atin. Ang lahat ng ating mga nakasalamuha, ang lahat ng ating mga naranasan, ang lahat ng mga tao na ating nakatagpo, ang lahat ng yaan, kung hindi sila pagpapala, ay aral na nanggagaling mismo sa Panginoon. Yan po yung unang ating tingnan. Sa taong 2025 ba, tayo ba ay hindi lamang tumanggap ng blessing mula sa Panginoon? Ikaw ba naging blessing ka sa iyong pamilya, sa iyong katrabaho, sa iyong kaparokya, sa iyong kapitbahay, sa iyong kaibigan? Kasi may mga dumarating sa ating buhay na ibinibigay ang Panginoon. Kung hindi sila pagpapala, sila ay aral para sa atin. Sana yung aral na yun, tandaan natin. Para ang 2026 ay maging pagkakataon para tayo lumago, hindi lamang sa pagtanggap ng pagpapala, kung hindi para tayo ay lumago sa pagbibigay at pagbabahagi ng pagpapala ng Panginoon sa ating kapwa. First B, bless one another as God blesses us. Second B, behave as God's children and live in peace. Yung tayo ay kumilos bilang mga anak ng Diyos para tayo ay mamuhay ng may kapayapaan. Alam po nyo, tuwing January 1, hindi lamang natin pinagdiriwang ang Mary Mother of God. Kung hindi ang January 1 din po ay World Day of Peace. Kasi lahat naman tayo talagang gusto natin ng kapayapaan. Walang tao matino ang pag-iisip ng ayaw ng kapayapaan. Kaya nga ito yung pangalawang pagbasa natin, kung saan sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia na nung si Jesus ay dumating, ano ang ating nakuha mula sa Panginoon dahil kay Jesus? Yung karapatang tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Kaya nga ito po yung pangalawang hamon sa atin. Let us behave as God's children. Kasi kung gusto natin ng pagpapala mula sa Diyos, dapat sa ating mismong pag-uugali, ating ding sinasalamin kung ano ang ugali at kabutihan mismo ng ating Panginoon. Maganda po yung sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ang sabi niya doon, hindi ka na alipin kung hindi anak. Hindi ka na alipin kung hindi anak. Mga kabatid, ilang oras na lamang mamamaalam tayo sa 2025. Pero ang tanong, baka meron pa rin nagpapaalipin sa atin sa 2025. Kaya nga, maaaring bagong taon, pero lumang kalooban. Pwedeng bagong taon, pero lumang galit. Pwedeng bagong taon, pero lumang pag-uugali. Yan ang pangalawang ating tignan. Kung gusto natin ng kapayapaan sa atin, sa ating pamilya, sa ating kapwa, kailangan tayo ay kumilos at mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Ano ang ibig sabihin noon? Kumilos tayo hindi bilang alipin. Kumilos tayo bilang anak ng Diyos,
merong kalayaan na gawin kung ano ang mabuti at kung ano ang tama. Alam po nyo, nung isang linggo, meron akong minisahan na isang bangko. At pagkatapos ng misa, merong isang empleyado ang lumapit sa akin. At ang sabi niya sa akin, Father, bago po matapos ang taong ito, gusto ko lamang ilabas yung aking mga sama ng loob sa aking pamilya, sa aking kapwa. Ang sabi niya, Father, ang bigat-bigat ng aking kalooban, pero ayaw kong pumasok ang bagong taon na napakarami pa ring basura sa aking puso. Yun ang kanyang ginamit na salita. Ang dami pa ring basura sa aking mga puso. Mga kapatid, kapag tayo ay humaharap sa bagong taon, hindi lamang tayo naghahanda ng maraming pagkain. Naglilinis tayo ng ating tahanan. Binubuksan natin ang lahat ng mga ilaw. Bakit? Sinasabi natin gusto nating maging mapalad at maging mapayapa ang pagsapit ng bagong taon. Pero ating tingnan yung ating puso, yung ating kalooban. Kasi baka sa pagharap natin sa bagong taon, meron pa ring nakatali sa ating mga puso. Meron pa ring umaalipin mismo sa ating mga kalooban. Alam po niyo, merong isang maganda akong nabasa tungkol kay St. John of the Cross. Meron siyang magandang analogy tungkol dyan. Ang sabi niya, lahat tayo parang maliit na ibon. Lahat tayo ay parang maliit na ibon. Yung ibon, kapag merong tali yung kanyang paa, maliit man o malaki yung tali, hindi yan makakalipad ng malaya. Maliit man o malaki ang tali, hindi yan makakalipad ng malaya. Mga kapatid, huwag lang tayong mamaalam sa 2025. Sana na mamaalam din tayo sa ating galit, sa ating kapwa. Sana na mamaalam din tayo sa anumang bagay na pwede nagpapaalipin sa atin sa nakaraan. Sabi nga, bagong taon, harapin natin yan, hindi lamang ng merong pag-asa, kung hindi ng merong kapayapaan. Maaaring may mga taong ayaw sa atin, hindi natin kayang kontrolin yun. Pero ang mahalaga, ikaw na mismong merong katawan, tanggalin mo ang lahat ng bumabagabag sa iyong kalooban para hindi mo na kinakailangan pang magpaputok. Ang mahalaga ay magpatawad lang tayo, makakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Pangalawang B, hamon sa atin, behave as God's children and you will have peace. Pero pangatlo po at panghuling B, bring Jesus joy as you experience Him. Dali natin ang kagalakan ng ating karanasan nung ating natagpuan si Jesus sa may sabsaban. Yan po yung ating narinig sa Ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi ng ating Ebanghelyo, nagmamadali ang mga pastol. Yung pong simbolong yun, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem at kanilang nakita sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa may sabsaban. At kanilang isinaysay ang lahat ng sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita. Yun po yung simbolong napakahalaga. After they encountered the child Jesus in the manger, umalis sila mula sa sabsaban na punong-puno ng galak ang kanilang mga puso at kanilang ibinahagi kung ano yung kanilang narinig at nakita. Mga kapatid, malapit nang bumalik ang marami sa atin sa eskwelahan. Marami na rin sa atin, babalik na rin sa kanya-kanyang mga trabaho. Pero ang tanong, ano ba ang nangyari ngayong Christmas break? Baka kasi sa isang banda, tayo ay nabusog lang. Baka tayo ay napagod lang. Baka tayo ay nasiyahan lamang. Pero sana katulad ng mga pastol sa ating ebanghelyo, huwag nating kalilimutan yung ating karanasan na natagpuan si Jesus sa may sabsaban.
Kasi yung ating manger experience ngayong Christmas break, ang ating dadalhin kapag tayo ay bumalik sa ating kapitbahayan, kapag tayo ay bumalik sa ating mga paaralan o kaya sa ating pinaghahanap buhayan. Minsan sinasabi natin, BSDU, balik sa dating ugali. Pero sana mga kapatid, ang bagong taon, hindi balik sa dating ugali, balik sa dating ugnayan. Dating ugnayan sa Panginoon, sa ating pamilya at sa ating kapwa. Sana kapag tayo ay bumalik sa ating mga pinaghahanap buhayan o sa ating mga paaralan, ang komento sana ng ating mga kasalamuha ay hindi yung meron lamang tayong bagong gamit. Hindi yung tayo ay tumaba dahil tayo ay maraming nakain. Hindi yung tayo ay maraming utang kasi marami tayong pinagbigyan. Sana ang makita at maramdaman ng mga taong makakasalamuhan natin ay yung galak na ating naranasan ngayong panahon ng Kapaskuhan. Mga kapatid, ang pagharap natin sa bagong taon, dalhin natin ang kagalakan na ating natagpuan si Jesus mismo sa ating mga sabsaban. Mga kapatid, baliwala ang bagong taon kapag hindi bago ang kalooban. 3 B ang hamon sa atin para magkaroon ng bagong kalooban. First B is to bless others as God is blessing us. Second B is behave as God's children and live in peace. Third B is bring Jesus' joy to others wherever we are. Sana ating laging dadalhin ang ating karanasan kung paano si Jesus ay ating natagpuan. Amen.